Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema, o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Samantala, si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa gubat sa Batangas. San Pablo, huwag nating hayaan dumanak ang dugo. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Kapaabot niya ang ating mga hinaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, lalo na't siya'y isang mayaman. Ang halos ng mayayaman ay walang inatupag kundi magpayaman pa. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon upang maisagawa ang mapayapang plano nito. Maiiwasan natin ang pagdanak ng dugo. Kung gayon, ay pakilala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang mga sariling sinapit sa kamay ng mga napakalupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isang taong makikipagkita sa akin sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang makukuha kay Senyor Ibarra. Kung pumayag si Senyor, ay makukuha natin ang hustisya. Kung hindi naman ay siguradong ako ang unang malalagas sa imagsikang ito. Hihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan naway magtagumpay ka sa iyong binabalak. Maraming salamat, Kapitan. Nang sumunod na araw, Magkakaroon ka ng mas malaking halaga ng salapi, Lucas. Payag ka ba doon? Opo, ako na po ang bahala dito. May papangako ba na walang makakaalam dito kundi tayong dalawa? Mamamatay po akong nakatikong ang bibig. makatapos ulit ang ilang araw, Dahil mapanganib ang inyong binabalak. Siyang tunay, Lucas. Lucas, mahiramin mo naman ako ng pera. Kahit 4, 3, 2, 2 riles. Babalik ko sa iyo agad. Ngunit hindi sa akin ang pera nito. Nilaan lamang ito ang Senyor Ibarra sa mga taong sasang-ayon sa plan. Patawarin niyo ako, ngunit hindi ko kayo mapapahirap. Tanggapin ba natin? Oo, ngunit sabihin mo na natin kung ilan ang makukuha natin. Magkano ba ang mapapala namin? Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 30 piso at 10 piso sa bawat isang maayan ninyo. At kung magtagumpay man ito, lahat ng sumali ay tatanggap ng tig-1 piso. Mayaman si Senyor Ibarra, tandaan nyo yan. Kung gayon ay payag ako. Ako na rin, Lucas. naglalakad ang mag-asawang De Espadana sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio, habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Donna Victorina. At ba, nang walang paggalang, hindi man lamang magbigay pugay sa mga katulad nating mahalika. Hindi katakatakang puro panunukso ang maririnig mo sa mga prayle tungkol sa kanila. Ba't ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Kang humarang kung ayaw mong tumilapon ang kustiso mo. Kayo? Kaiinggitan ko? Kaiinggitan ko nga pala ang kulot ng buhok. Ang tanawin, 2 donyang walang asa na nag-aaway sa mismong turungawan ng bintana ng bahay ng Alperes. Para sabihin ko sa iyo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang Alperes na nakakapasok sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentissima, Senyora Puput, hindi nga nakakapasok ang mga Alperes, kundi ang mga pilakyod na tulad ng iyong asawa. Naggalit mo ako ha? Bumaba ka dito, walang galang! Paraanin niyo ako mga walang modo? Bumaba ka dyan, Doña Konsolasyon, dito tayo magtuos! Labandera ka lamang noon nang napikot mong asawa! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera. Walang galang!
Nagsabunutan ang dalawa na labis na ikinatuwa ng mga nanonood hanggang sa dumating ang alperes. Jesus, Mario, Joseph, Consolasyon! Anong gulo to? Magtigil ka at nakakahiya sa mga tao! Ipili mo to ng senteng damit at kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Total, may mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo, at tuloy ka pang mayaman, pero sa lupa ang iyong ugali. Magtigil ka, Alvarez, kung makalipos na ka sa amin para kay ganda ng iyong moral. Napadaan si Padre Salvi sa kalye ng bahay ng alperes at nakita ang namuong komosyon. Tigil kayo! Sa ngalan ng Panginoon, para kayong mga hayop! Kakahiyang isipin, pati na rin kayong mga taga-alpha de sociedad ay tumutulad na rin sa mga inyo. Ala, pagsisiyan na ninyong mga kasalanan at siguraduhin magkumpisal kayo. Entiendes? Si Reverensya! Kayong nanonood, magsiuwi kayo. Nandito na kayong lahat, hindi nyo pa inawan. Diyos ko po, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitan General. Hindi mo man lang pinaglaban ng pagkalalaki mo, dapat ay kunamon mo ang alperes ng revolver o kaya ay sable o kaya ay Diyos ko, alam mo namang hindi pa ako nakakawas. Samantala sa bahay nila Kapitan Tiago, sila ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaparas kami ni Ibarra ng Linares, puntahan mo ang Alvarez at hamunin mo siya ng sabi o Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? dahil siya at ang kanida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mo ang ipagtanggol kami. Hindi, nalalaman nila ang totoo mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. Ano gusto mo mangyari, Doña? Ang pinsan kong si Linares ay hamunin ang Alvarez. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si parang pakasalan niya kundi si Linares. Ito ang buong tapang ng nanlaban at nagtutos sa mga samahan na tumakas. Ano ang ipinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa lakayan ng kwartel kagabi? Ginanti lamang namin ang aming ama na pinatay ninyo sa palo. Hanapin ninyo ang inyong dalawang kasama. Inihulog namin sila sa bangin. Doon sila mabubulok! Sino ang inyong mga sabwat? Dalhin niyan sa mga bangkay. Hindi nagsalita si Tarsilo at sinimulan ang pagpalo sa kanya. Matayin na ninyo ako kung tunay kayong Kristiyano! Walang makuha na anumang impormasyon at hindi na paamin si Tarsilo, kaya ito ay itinimba na sa balong nakakasulasok ang amoy. Kinabukasan, ganap na 8 ng gabi ay napuno ng panuuhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Kura, bakit ko pala napalipad kayo sa Manila? Ako'y wala nang gagawin dito kaya minarapat kong maglagi sa Manila. Kung si Crisostomo Ibarra ang iyong tinutukoy, sa paniniwala ko ay dapat siyang bitayin gaya ng mga salarin noong himagsikang sa taon ng ika-1872. Ang agay dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nanalig sa kanyang inarap sa kasulatan. Kung ang mga tagahusig ay hindi nagbigay ng ibang pakahulugan sa mga kasalutan at ebidensyang inaharap niya, naniniwala ako na maaring mapawala sala si Crisostomo Ibarra. Ano ang nais ninyong ipakahulugan? Sinabi ng mananangol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman ay hindi nangipag-unawan sa kanila si Ginoong Crisostomo, manapay kaaway niya ang mga taong nagngangalang Lucas. Isang sulat lamang ang naging patayan ng mga taga-usig laban kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Kinalala niya na kanya ang sulat na ito. Marahil naman ay nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntahan nila ang napagkamalang binigyan. Paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig?
Malamang ay natakot ang mga kababaihan na nabigyan at isinuko ang sulat sa mga taga-usig. Biglang nilapitan ng tinyente ang papalapit na si Maria Clara. Buti na ginawa niya pagbibigay ng sulat. Nakakatiyak kayo ang magkakapalaran. Walang galang na po. Mabilis na sumasagwan si Elias patungong San Gabriel. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang salapin ninyo ay tinago ko. Magagamit ninyo iyon sa pangingibang bansa. Pangingibang bansa? Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo mapatawad. 2 beses mo nang iligtas ang buhay ko. Nararapat lamang na ibalik ko sa inyo ang nawalan niyong yaman. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Hindi ako magiging masaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay. Kung daranasin niyo ang iba yung hirap, ay baka dumating ang araw na itakwil ninyo ang sarili ninyong kaya. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi ninyo ako nauunawaan. Naniniwala ako na iniibig niyo ang bayan, sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Subalit isang araw na maranasan niyo ang hirap, gutom at pag-uusig, naniniwala ko na itatakwil niyo itong bayan na ito. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa mga sawimpalat, ngunit hindi niyo ako pinakinggan. Sila ang inyong pinanigan, ngayon ay tinutugis na nila kayo at tinuturing na kaaway. May katwiran ka, Elias. Ikaw, maayon sa takbo ng panahon. Malino na sa akin ang lahat ngayon. Ang ating bayan ay may mas bubulok na sistema na kailangan ng panglunas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at sukuin. Akong nagtatanggol sa bayan ay isa ng ngayong filibustero. 300 taon silang nagpasasasali habang tayo ay nagiging sunod-sunuran sa kanilang mga alimusta. Ngayon ay halos nawalan na tayo ng pag-asa. Nawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. Mga kasama! May nakatakas! Saan ka nang galing? Nirasyonan ko po ng damo ang tura at ang hukom sa Maynila. Sige, pare ka nang magpapulot. Ngunit huwag ka lamang magpapasakay ng kahit isa. Dahil may isang bilanggong nakatakas. Sige po, salamat. Nandito na tayo sa Santa Ana, sa lugar kung saan ko ginugol ang maraming kasiyahan. At lahat ng alaalang iyon hindi ko na mababalikan pa. Isostomo, mahuhuli nila tayo. Kayo na lamang ang mamangka sapagkat tatalon ako. Lumundag ako sa tubig para akong tigisin. Ililigaw ko sila. Huwag kang umalis. Lalaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay sapagkat wala tayong sandata. Magkita-kita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong ninuno. Pagkasabi niyon ay tumalon na sa tubig si Elias. Nakita ng palo at gwarya sibil ang naglalangot na si Elias at kanilang tinugis. Sunod na putok ang pinakawalan ng mga ito kay Elias. Sumisid si Elias at di na muli pang lumitaw. Makalipas ang ilang oras ay umalis na ang palwa at mga sibil. Tingin si Maria Clara sa pahayagan na nagbabalitang nalunod si Ibarra. Ang isip ay nasa kawalan ng sandaling iyon. Dinatnan siya ni Padre Damaso sa ganoong kalagayan. Natakot ka, no? Hindi mo ba inaasahan ng aking pagdating? Nandito ako para masaksihan ng kasal mo. May sakit ka naman ba, anak? Bakit namumutla ka? Wala ka na bang tiwala sa aking inaama mo? Sabihin mo sa akin yung anong nangyayari sa'yo. Mahal niyo pa ba ako?
Tulungan niyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niyo ako para di matuloy ang aking kasal. Noong buhay si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Ko patawad, hindi ko sinasadyang kalungkutan mo ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng magandang kinabukasan, ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako'y wag mong hayaang ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging isang madre. Isang madre! Matanda na ako, Maria. Humiling ka na ng iba pa. Mahalin ang binata o sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento ang kamatayan. Diyos ko! Pinausahan mo ako, pagpalain mo ang anak ko. Ayokong mamatay ka, magmamadre ka. Diyos ko, lagang narito ka nga, nagpaparusa ka. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Anyong tatakas muli si Sisa subalit nagpatihulog na si Basilio. Pinagmasdan ni Sisa ang mukha ng bata at natigilan siya nang makilala ito. Napasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Hinagkan at niyakap ng mahigpit ni Sisa ang anak hanggang sa napalugmok na rin ito. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Kumuha ng tubig si Basilio at winisakan sa mukha ang ina. Inikit niya ang taingas dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Sino ang babaeng iyan? Siya po nga, ina. Nasugatan na ako. At may 2 araw na rin na hindi ako kumakain o umiinom man lang. Hindi magtatagal ay mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang aming katawan ng iyong ina. Kung walang darating na sinuman. Pukain mo ang gintong mga binaon ko. Ariin mo ito at gamitin sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lang nasilayan ang ningning ng bukang liwayway ng ating inang bayan. Sa mapalad na makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at namatay sa gabing madilim. Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias.